So ito po mga kababayan, ganito po ang kwento dyan. Ako actually mga kababayan, may source ako. Hindi ko kasi pwedeng pangalanan yung ating source at una, hindi naman ako parte ng media, hindi naman ako journalist, hindi naman tayo big stream media, kaya syempre bago ko ilabas dito, mga kababayan, bago ko ilabas dito yung naturang kwento na yan, ay syempre, may pagkukuhaan akong source din na iba na galing sa media. Pero, bago po ito nakarating sa media, nakarating na sa akin. Yun ngang raid ng bahay ng tsuhin ni Robin, alam ko eh. Alam nga ni Montulpo, di ba? Ako alam ko na, ayaw ko kasing pangunahan. Syempre, mga kababayan, hindi naman ako intelligence, di ba? Pero may mga sources tayo. According sa aking source, mga kababayan, si PBBM, galit na galit. Oo, gustong manakit ng gigigil. Gigil na gigil ang Pangulo kay John Vic. Ubos na ang pasensya. Alam niyo yung ano mga kababayan, alam niyo yung may buhangin tapos pag binabaliktad mo umaagos siyang padahan-dahan, kunti na lang daw ang natira. Pag naubos daw yon, talagang ligwak na talaga si John Vic. Kaso mga kababayan, may alas si John Vic eh, kaya hindi maligwak eh. May alas si John Vic. Oo. So mga kababayan, ito po yung kwento niyan. Sa sobrang gigil ni PBBM dahil napakadami daw po di umanong pugante na nakalusot. Biruin mo si Harry Roque nakakalusot. Siyempre, napag-isip-isip si PBBM, sa bagay, paano hindi ito makalusot? Ikaklase niya yan. Kaibigan niya yan. Malay ba natin, pinatakas niya. So, hindi mawawala sa isip ng bawat Pilipino na, sa bagay, si Harry Roque, kaklase niya yan. May possibility na palayasin niya, patakasin niya yan. Pangalawa, si Atong Ang. Bakit nakakalusot pa rin inasa Pilipinas as biglang nawawala? According nga sa investigasyon, maraming pulis ang nababayaran ni Atong Ang. So nakakalusot na naman. Galit na naman si PBBM. Pangatlo, mga kababayan, si Bato. Andoon na sa Senado, ka-shake hands mo na, pinakawalan mo pa. Diba? Gigil na naman ang Pangulo, mga kababayan. Diba? Biruin mo, kahawak mo ni, ka-shake hands mo na, hinawakan ka pa sa balikat eh. Tapos hinahayaan mo pang itakas ni Robin. Oo. Alam mo namang may warrant yan. Anong ginagawa mo? Nagtatanga-tangahan ka. Galit na galit ang Pangulo. Mga kababayan, sabi ng aking source, kulang na lang hampasin ng encyclopedia yung mukha ni John Vic. Ma'am Susan Vergara, hello po. Di ba? Mga kababayan, Ma'am Beverly Paruhinog, hello po. Kulang na lang daw mga kababayan hampasin ng encyclopedia. May bit-bit kasi si PBBM mga kababayan lagi ng libro. Kapag nasa palasyo yan, bago yan dumalo or haharap sa mga gabinete, miyembro ng gabinete, may binibit-bit na libro. Nagbabasa yan, iba-ibang libro everyday yan. Iba-ibang libro ang binabasa yan about sa economics, about sa world history, about sa mga, basta ganun-ganun mga kababayan. Gigil daw si PBBM. Umabot pa daw di umano sa punto na pinapaalis sa press con si John Vic. Mga kababayan, umabot sa punto na pinapaalis at ayaw pa balikin ng palasyo. Huwag ka nang bumalik. Di puga ka. Ayaw ko makita yung pagmumukha mo. Ganun daw. Sabi nga mga kababayan ng aking source na litap-tap na si Peppa Peg. Sabi niya, hey, do you know that June Bicremolia is being carjacked inside a press con while the President Bongbong Marcos don't want to see him. Yun po yung ating mga kababayan, source, si Peppa Peg. Alam niyo naman po si Peppa Peg, isang British yan. British yan si Peppa Peg. Sabi niya, hey Kent, do you know that the President Bongbong Marcos don't want to see a face of John Bicremolia? Sabi niya.
there were times that the President Bongbong Marcos had a tea and malapit na sana niyang ibohos sa pagmumukha ni Junbic ang kape. Na, sabi ni Pipa Peg, British accent si Pipa Peg. Sabi niya, alam mo ba, namunti ka ng buhusan ng kape ang pagmumukha ni Junbic. Mga kababayan, hindi sa kwento lang to. Hindi to kwento. Totoo ito. Mga kababayan, hindi ako gumagawa-gawa ng kwento Hindi ako gumagawa ng kwento. Totoo po yan. Kunti at ubos na ang pasensya ni PBBM kay Junbic Remulla. At dumating pa nga ito sa punto, mga kababayan, na gustong ibalik ni PBBM si Binhur Abalos. Ma'am Rosa Babes, hello po sa'yo dyan. Ngunit mga kababayan, ang sabi sa akin, ng aking source na si Pipa Peg, ay malakas lang talaga si Junbic ngayon kasi ombudsman ang kapatid na si Buying. Kung hindi lang daw talaga ombudsman si Buying, inaantay lang daw di umano ni PBBM na si Buying na ang magsabing, alisin mo na yan. Inaantay na lang talaga daw ni PBBM, mga kababayan, na si Buying ang magsabing, kahit nga ako ayaw ko na din yan. Ganon na senaryo, ligwak daw talaga si Junbic. Papalitan ni Binhur Abalos. Ibabalik daw ni PBBM si Binhur. Buti pa yun si Binhur, galing-galing dun. So, eto po, mga kababayan. Baka sabihin ninyo, kwento lang yan Di ba? Kwento lang yan Walang katotohanan yan. O, sige na. Mga kababayan. Sige. Ewan ko kung i-play na, mga kababayan. Ewan ko lang kung play na ng Billionaire News Channel. Mga kababayan, sana i-play na ng Billionaire News Channel. Anong oras na? 9:15 o 9:10 na i-play na nila. O, sige. Ito na, mga kababayan. 9:10 kasi ang usapan namin ng aking source na sana i-play ng Billionaire News Channel ng alas 9:10 ang video na kanilang ibabalita patungkol sa paubos na ang pasensya ni PBBM kay Junbic. 9:15 na. O sige, eto na. Saan ba? O eto na, mga kababayan. Ops! O yun na, play na nga. O ito yung source natin Mga kababayan, hindi ko na po pangalanan kung sino yung aking source. Gusto ko kasi mapanood ninyo mismo sa mga media outlet, bago ako maglabas dito para pagdating mo ng panahon na sisihan, hindi ako masisi. Like po kayo, mga kababayan. Ito po may ads lang. Pakinggan ninyo totoo yan. Nauubos na umano ang pasensya ni PBBM Remulla at umabot pa raw ito sa puntong pinaalis siya sa isang press briefing sa Malacanang. Tama ba ako o hindi? Mga kababayan, tama ako o hindi? Tandaan ninyo, mga kababayan, kung ano yung kwento ko, totoo yun. Pero, sabi ko nga sa inyo, ayaw ko magsalita hanggat walang media ang magbulgar. Kasi bakit? Hindi ko naman kasi trabaho maglabas ng ganun. Eto, nilabas na. Ang usapan kasi namin ng aking source, alas 9:10, i-upload ng Billionaire News Channel. Alas 9:15 na, so playable na. Eto na, mga kababayan. Ulitin ko ubos na ang pasensya ni PBBM kay Junbic Remulla. Kung ano yung sinabi ko kanina, pakinggan ninyo. Match. Nauubos na umano ang pasensya ni PBBM kay DILG Secretary John Vic Remulla at umabot pa raw ito sa puntong pinaalis siya sa isang press briefing sa Malacanang. Ito'y matapos matakasan si Remulla ng ilang high-profile fugitive. Kabilang dyan si Senator Bato de la Rosa na wanted ng ICC, si Charlie Atong Ang na tinuturong mastermind sa missing Samueros case, si former Duterte spokesperson Harry Roque na wanted dahil sa Pogo fiasco at si resigned Congressman Zaldico, isa sa key figures ng flood control scandal. Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, kinokonsidera na ng Pangulo na ibalik sa pwesto si dating DILG Chief Binhur Abalos. Pero diba? Ngayon, mga kababayan, comment. Mali ba ako? Di ba totoo yung sinabi ko?
Paki-comment mga kababayan. Yan na nga sinasabi ko eh. Gigil na ang Pangulo. Punong-puno na ang salop. Kailangan ng tapyasan. Nako, mga kababayan. Ano? Paki-comment dyan sa comment section. Am I wrong o am I right? Dumating sa punto na ipinalabas sa presko ng Malacanang si John Vic, muntik ng hampasin ng encyclopedia. Muntik ng buhusan ng kape. Ay, Diyos ko, mga kababayan. Muntik ng buhusan ng kape. Si John Vic. Mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, mapupuno ang salop. Darating ang araw, mga kababayan. Di ba? Darating ang araw, mga kababayan, no? Talagang punong-puno na. Anong sabi dito? Na ibalik sa pwesto si dating DILG Chief Benher Abalos. Pero tila malakas umano ang kapit ni Secretary John Vic sa pwesto dahil sa kapatid. May nagsabi, you already napanood ko na daw. Ano daw? Napanood mo na yan, so you know the news. Alam mo, sa totoo lang, Troy Mendoza, kahit hindi pa ilabas ang Bilyonaryo News Channel yan, alam ko na. Ngayon, mahirap kasi dito, Troy Mendoza, maglabas na mga ganyang pahayag na wala kang pruweba, hindi ako media. Ang media kasi, may right sila na sabihin meron silang informante, meron silang source, kasi nasa batas yan na ang media or media outlet or mga journalist, may karapatan silang itago ang kanilang mga source. Kasi kami, mga vloggers, hindi naman kasi kami media. Kaya hindi kami pwedeng ako may source ako, hindi ko na ipapakilala sa inyo. Pag ako kinasuhan, madadama yung aking source. 'Di ba? Kaya nga, ako, ayaw ko magbitaw ng salita na hindi ilalabas ng media bago namin ilalabas. O gusto mo ng paniwala? Gusto mong may sabihin ako ngayon, anong pangalan nun? Mendoza yung apelido, no? Victor Mendoza ba yun? Troy Mendoza. Gusto mo bang sabihin ko sa iyo na hindi pa ibabalita sa media, mauna na ako? Ito yan. Gusto mo bang may ilabas ako dito? Tapos balikan mo ako after 3 days, ibabalita ng media na nauna ako. Sige, sabihin ko sa iyo. Alam mo ba na may isang warrant na lumabas bukod sa isa na nagtago? Alam mo ba na ang warrant sa kapwa niya akusado nandyan na? Sabihin mo sa akin ngayon, hindi totoo. At totoo lang, malalaman nyo naman yan. Yung warrant nga ni Bato, November 6 lang nilabas. Ako, inuulit-ulit kung inuulit-ulit. Di ba November si Trillanes nagsalita? November, December, January, February, March. April, May. Magbilang tayo. Di ba November yung dati? Tapos November ulit na ngayon. Di ba? Kasi November pa lang, nilabas na. Ngayon, ulitin ko sa'yo. Alam mo ba last week pa lang, nilabas na ang isang warrant? Balikan mo ako kung hindi totoo yan. Hindi pa binalita sa media yan. Haka-haka pa lang sila. Pero ako alam ko na. Kaya nga sabi ko sa'yo, Troy Mendoza, hindi ko naman pinipilit na maniwala ka sa akin. Di ba? Sa laki ng subscribers ko na 300,000 plus, maraming politiko gustong tumawag at magbigay sa akin ng bayad para ako'y bumira. Pero yan ang iniiwasan ko. Bakit? Bibira ako, tapos kapalit bala. Diba? Alam mo yung sa mga katulad naming vlogger, maraming naghahabol sa amin na ufiran kami ng mga malalaking halaga para tirahin si ganito, banatan si ganyan. Hindi ko yun pinili. Bakit? Di bali nang wala akong kikitain, at least, wala akong pangamba. Yung iba kasi, diba?
Kaya alam mo na, Troy Mendoza, in-explain ko lang sa'yo, do not underestimate, kung ano kami. Magkaiba tayo ng katayuan. Vlogger kami, viewers ka. Hindi ko naman ina-underestimate na viewers ka lang. Kasi malaking tulong ang viewers sa amin. Kung walang viewers, walang vlogger. Pero meron kaming kakayahan na hindi ninyo kaya. Meron din kayong kakayahan na hindi namin kaya. 'Di ba? Ganun 'yun. Kaya nga sa totoo lang, pinaliwanag ko lang. O basta balikan mo ako. Ako nagsabi ako sa inyo, wala naman akong sinabing pumalya. Sabi ko nga sa inyo noon, kung makalaya man si Digong, magigilit ako ng liig. O sino ba namang tanga itataya mo yung magigilit ka live para makauwi si Digong? O ending. Ending, ano nangyari? Walang nakauwi. O, di ba? Kasi nga, may sources tayo. Hindi naman kasi namin talaga pwedeng pangalanan, mga kababayan. Pasensya na ha. Minsan kasi may mga bagay na matawag kaming mayabang. Minsan matawag kami na nagmamagaling. Accept na namin yan. Kasi mga kababayan, yung buhay namin, para din kaming artista. Para din kaming artista. You know what? Meron kaming bashers. Meron kaming supporters. Either meron kaming kaso, meron kaming death threat, tanggap na namin yan. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, no, ang sa amin lang, bilang protect sa mga sources namin, tahimik kami. Hindi namin sila pwedeng pangalanan. Kasi hindi ninyo alam, minsan, yung mga sources ng media, yung mga informante ng media, ay naging informante din namin. Oo, ganun lang naman kasi mga kababayan. Dati kasi, walang vloggers Walang platform, walang Facebook, walang YouTube. Ngayon kasi mga kababayan, kung ano yung trabaho ng vloggers ay naging trabaho na din. Kung anong trabaho ng media, naging trabaho na din ng vloggers. So, ngayon, ayaw ko lang talaga, syempre, sinigurado ko lang din naman yung sarili ko na maglabas ako dito ng balita, maglabas ako dito ng kwento na may source. Ayaw ko naman kasing gayahin yung mga DDS na kwento dito, kwento doon, kwento ganyan, kwento ganon. O tingnan nyo, pinatawag ng NBI, ayun, nakukulong, nakakasuhan. Sayang naman yung piyansa. Pambili ko na lang bigas yun. Kaya ganun po yun, mga kababayan. Oo, mahirap kasi talaga maglabas ng fake news. Sana naintindihan nyo po ako. At saka, kung gustuhin man naming ilabas yan, mahirap din kasi. Oh, do you think, kung nilabas ko yan wala pa sa balita, do you think si Junbic di magalit sa akin? O do you think baka nga ang palasyo, papagalitan pa ako, baka ipatawag ako ngayon, di ba? Siniraan mo si BBM, ganyang kwento, bakit ganun, bakit ganyan? O at least nilabas din ng Billionarios Channel, di kung sisihin nila, Bilyonaryo naglabas yan, unang naglabas. 9:10 plini nila, ako 9:15 ko ni-reactionan, di ba? At least, walang sisihan. Di ba? Ganun yun. Di ba, Ma'am Letriez? So, ganun po yun ha, mga kababayan. So, ngayon, ulitin ko ha, i-play ko ulit para mapanood niyo yung buo. Tapos dito nyo ma-realize kung bakit si Junbic hindi pa mapalit-palitan dahil may alas. Ano nga bang alas ni Junbic? Ulitin natin. Ubos na umano ang pasensya ni PBBM kay DILG Secretary John Vic Remulla at umabot pa raw ito sa puntong pinaalis siya sa isang press briefing sa Malacanang. Ito'y matapos matakasan si Remulla ng ilang high-profile fugitive. Kabilang dyan si Senator Bato de la Rosa na wanted ng ICC, si Charlie Atong Ang na tinuturong mastermind sa missing Samueros case, si former Duterte spokesperson Harry Roque na wanted dahil sa Pogo fiasco, at si resigned Congressman Zaldico, isa sa key figures ng flood control scandal. Ayon sa informant ng Billionario News Channel, kinokonsidera na ng Pangulo na ibalik sa pwesto si dating DILG Chief Benhur Abalos. Pero tila malakas umano ang kapit ni Secretary John Vic sa pwesto dahil sa kapatid niyang si Ombudsman Boying Remulla. Manatiling nakatutok sa Billionario. Putol, di ba? Putol. Anong kwento ko kanina? Inaantay na lang ni PBBM na si Boying na mag-suggest. Actually, considered na talaga ni PBBM na si Benhur Abalos na. Siyempre, mga kababayan, bilang disenteng tao, bilang, di ba, may delikadesa, hindi naman po pwedeng ganun.
Siyempre, nirespeto din ni PBBM, nandyan pa naman kasi si Boying. Mahirap din naman kasi kung tutuusin mga kababayan na kung makapangyarihan si PBBM, mas makapangyarihan si Boying. Mahirap kasi mga kababayan. Inaantay lang siguro ni PBBM yung time na masilip ni Boying na hindi na to maganda. Hindi na to bagay sa kanya. Kailangan palitan na siya. Pero para kay PBBM, considered as ibalik si Binhor Abalos bilang DILG Secretary. Kaya kung maibalik man si Binhor Abalos, nako, mga kababayan, saludo talaga ako dyan, napakabait na tao yan. Ni DILG Secretary Binhor Abalos. Napakabait niyan. Pag si Binhor talaga, walang takas yun. Ilang beses yun, di ba? Kung naalala ninyo mga kababayan, maaktibo kasi. Aktibo talaga mga kababayan si DILG Secretary Binhor Abalos. No, aktibo yun. Kung naalala ninyo, nakasama ko yun sa kami, sa Camp Bagong Diwa na meron siyang programa na kung may adik, huwag patayin. Tulungan, magbagong buhay, pag iparehab, pag gumaling, bigyan ng pampuhunan para hindi na mag-addict. Ganyan dapat. Walang tukhang-tukhang. Like po tayo mga kababayan. At maraming salamat po sa nagpalipad. Hindi ko nakita sino po yung nagpa-super chat ba yan o super sticker. Thank you so much po. No? Kaya, ngayon mga kababayan, nakita nyo naman po siguro, ako nga, pinapangarap ko din na baka si General Torre ay mabalik din na bilang PNP chief yan. Hindi ko lang alam Hindi ko lang alam, mga kababayan. Hindi ko lang alam na baka maibalik bilang PNP chief si General Torre. Kasi kung tutuusin mga kababayan, si General Torre, Binhor Abalos, si Batibag, ito lang yung mga matatapang sa gabinete ni PBBM. Torre, Matibag, Abalos, the rest, hindi masyado Sino pa po ba ang mga napapansin ninyo mga matatapang, mga kababayan? Si Boying. Magkaiba naman kasi si Boying at si Junbic. Iba ang rules nila Kaya sa totoo lang mga kababayan, maganda na sana yun yung may Torre, may Abalos, tapos nadagdagan lang ng Matibag. Ang lakas ng ang lakas ng power nun. Ni PBBM, maaasahan mo parang mauubos yung krimen Bakit? Nandyan yung DILG. Nandyan si Abalos. Nandyan yung PNP chief. Si General Torre. Tapos nadagdagan ng matapang din. Matibag na makipagbakbakan, makipagsuntukan pa nga. Lumabas ka dyan. Sparring tayo. Di ba? Kita nyo? Ngayon, sa totoo lang mga kababayan, ako'y Pilipino lang naman. Ako'y vlogger lang naman. Nangihinayang ako. Sana. Ma'am Yolanda, Usaki, Miguel of shoutout, and kay Ma'am Marilo, Sir Jericel, and kay Ma'am Eileen Zavala. Hello po. Diba? Oo, Ma'am Eileen. Yan nga. Diba? Kaya, totoo lang mga kababayan, meron pa nga si ngayon si Tolentino, si Tolentino matapang din yung dating senador, no? Tolentino, 'di ba? Kakabalik lang niya sa Dole, may natanggal agad, marami agad natanggal. Tapos dagdagan mo pa itong si Vince Dizon. Pag ito magsasama-sama kasi Abalos, Torre, itong si Matibag, si Dizon, si Tolentino. Kung nakita niyo si Tolentino, kakapasok lang bilang Dole. Di ilan agad ang natanggal, 'di ba? Tapang kasi, dapat mga ganyan. Yung si Tolentino, yung kinalaban ng China na persona non grata daw sa lahat ng lupa ng China, hindi pwedeng papasukin, di ba? Nakipaglaban sa China yon. Tapos nandito pa si Gibo Chodoro, di ba? Mga ganyan dapat, mga kababayan. So, kita nyo mga kababayan, no, na talagang tapos sa mga nagsabi na si Trillanes, ganito yan mga kababayan I-explain ko ulit sa inyo, huwag kayo magalit sa akin. Mga kababayan, mahihirapan po kasi talaga si PBBM magtalaga kay Senator Antonio Trillanes. Una mga kababayan, si PBBM alam naman natin presidente siya. Lahat ng power na sa kanya, lahat ng gusto niya masusunod kasi presidente siya. Pero mga kababayan, kahit presidente yan si PBBM, may advisor pa rin yan. Kung ayaw ng advisor ni PBBM pumayag na ipasok si Trillanes, walang magawa si PBBM. Kasi nga, biruin nyo sa kabila ng dagok, ng banat, paninira, at
kung ano-anong ginagawa nila kay PBBM, kung ang advisor ni PBBM ay hindi magandang humawak. Matagal nang bumigay yan, yung ating Pangulo ngayon. Talagang magaling lang talaga ang advisor ni PBBM. No? Una, mga kababayan, kaya po ayaw siguro ni PBBM italaga si Trillanes bilang DILG kasi una, mga kababayan, kontrapartido po sila. Si Trillanes po ay liberal po yan. Actually, Aksyon Demokratiko na siya. Sa kabila kasi yan, mga kababayan. Ngayon, mahirap din kasi kung si PBBM ura-urada magdesisyon. Bakit? Paano kung darating ang punto na kung si PBBM naman ang biglang baliktarin ni Trillanes, edi kawawa naman siya ngayon. Mahirap kasi, mga kababayan, mahirap po talaga. No? Mahirap. At saka dito kasi sa gobyerno natin, mga kababayan, palakasan. Imagine nyo si General Torre, walang kapit, laglag. 'Di ba? Si General Torre kasi walang may gusto kasi matapang. O, laglag. O, si Trillanes kasi wala masyadong close sa admin ngayon Kasi kilala kasi si Trillanes na dating opposition 'yan. Kaya sana naintindihan nyo rin si PBBM. Mahirap magdesisyon, mga kababayan. Kung ayaw ng advisor niya, ayaw ng mga kapartido niya, walang magawa. Pero, 'di ba, kanya-kanya kasing agenda. Alam niyo, mga kababayan, yung agenda ni Trillanes iba, yung agenda ni PBBM iba. Malay natin may agenda si PBBM na hindi gusto ni Trillanes at may agenda si Trillanes na hindi gusto ni PBBM. Wala tayong magawa kay sila naman yan Hindi naman natin kasi sila pwedeng diktahan. Oo. Mga kababayan. So ganun po 'yun, no? Ganun po 'yun, mga kababayan. Hindi po pwedeng ganun-ganun, mga kababayan. May mga advisor naman yan. Oo, kung ayaw ng advisor ni PBBM, kung ayaw ng partido ni PBBM papasukin si Trillanes, wala tayong magawa. Ganun yun, mga kababayan. Maski naman doon sa partido ni Trillanes, kung ayaw nilang papasukin si PBBM, wala din namang magawa si PBBM. Kaya, ganun talaga. Malay natin, gusto ni PBBM si Trillanes, pero harangan naman ni Boying. Di wala tayong magawa. Di ba? Ganun ka-simple yun. Gusto ni PBBM si Trillanes. Paano kung ayaw ni Boying, ayaw ni Junbi? Ayaw nung iba ng gabinete. Di wala tayong magawa. So, antayin na lang po natin na si PBBM na talaga mismo makapag-decide. Di ba? Ganun yun, mga kababayan. So, ganun yun, ha?